magandang hapon po sa bawat isa, maging sa ating mga online watcher, no? Magandang hapon ulit. Pakibati nga po yung inyong katabi diyan ng Shalom, kapatid. Amen. So tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa hapong ito na muling ipinagkaloob niyo po sa amin para ikaw ay mapapurihan, maluwalhati, O Diyos. Salamat, Panginoon, muli, Panginoon, sa kalahating linggo na naman ng katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Kahit sa araw na ito, Panginoon, muli ka naming pupurihin, sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dinideklarahan namin ang iyong Santong Espiritu, ang siyang mangunguna, gagabay at papatnubay sa amin sa araw na ito. At sa gawaing ito mula umpisa hanggang pagtatapos, dinideklarahan na namin ang katagumpayan. Banal na Espiritu, manguna ka, magturo ka, mangusap ka, hindi ka namin hahadlangan. Kung ano yung kalooban mo, let your will be done. Sa hapong ito, salamat Panginoon, ikaw lamang ang mapapurihan, matais lamang ang iyong banal na pangalan sa hapong ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Ang presensya ng Panginoon ay narito. Amen ba? Ang kaharian ng Diyos ay narito. Amen. Kaya sa oras na to, amen, ay patuloy tayong aawit sa Panginoon ng may galak, ng may tuwa sa buhay natin. Amen ba? At sabi nga sa salita ng Panginoon in Psalms chapter 100 verse 2, sabi, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Amen ba? Kaya sa oras na to ay patuloy nating paglilingkuran ng Panginoon, patuloy tayo magpupuri sa Panginoon at sasamba sa Kanya. Amen, na may kagalakan sa buhay natin. Amen! Amen! Hallelujah! Come on, church!
pusong napapagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya! Buhay na siya! Ang lupa ay kapayapaan, ang lupa ay kagalakan, ang lupa ay kalakasan, sa bawat pusong napapagay. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay, come on! Lang sa Kanya. Ay, para lang! Lang sa Kanya. Lang sa Kanya. Ay, lang sa Kanya. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah. O sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat. Salamat, O Lord, sa oras na to, Panginoon. May pinagkaloob mo sa buhay ng mga anak mo, God, na naririto. Lord, maging sa online. Hallelujah. Oh, come on, church. Hallelujah, Jesus. We'll take absolute control. We'll take absolute control, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah, Lord. Salamat. Salamat, O God. O ang papuri at pagsamba ay para lang sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Oh, thank you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Oh, patuloy tayo magpatianod sa presensya ng Panginoon sa oras na to. Hallelujah. We worship your name. Oh, come on, church. Hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hayaan natin na mangusap ang banal na spirito sa oras na to. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you praise. Thank you, Jesus, our God. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa
tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitubok na ika'y parangalan. Handog kong papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. O isang pusong tapat, Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitubok na ika'y parangalan. Handog kong papuri sa'yo lamang, Jesus. isang pusong dalisan, Isang dalisan ang aking nais. Likhain, O Diyos, para sa akin. pusong dalisan, Ang aking nais. nalikhain, O Diyos, para sa akin. O come on! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitubok na ika'y parangalan. Handog kong papuri sa'yo lamang, Jesus. So isang puso! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitubok na ika'y parangalan. Handog kong papuri sa'yo lamang, Jesus. So isang pusong tapat, Isang pusong na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa'yo ay walang alinlangan. Isang puso handog kong papuri sa'yo lamang,
iyong pagkilos. Salamat, O Lord, dahil kanina ka pa namin kasama, O God. Hallelujah. Well, thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy, Lord, ay nararapat lamang sa iyo ang pagsamba at ang papuri ay para sa iyo lamang. In the name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Isang pinagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Amen. Sino ang pinagpala dito? Magtaas ang kamay. Amen. Tunay nga na pinagpala tayo. Amen. Amen. At sa oras na to, no, gusto ko lang i-share ang salita ng Panginoon. Ang sabi sa salita ng Panginoon, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? At tayo sa oras na to, bilang anak ng Panginoon, no? Bilang as a believer, amen? Syempre, kapag nagbibigay tayo, ay tunay nga naman na may kagalakan sa puso natin. May galak, may tuwa, sabi nga sa kanta kanina, at may saya sa puso natin. Amen ba? Amen. Sige, tayo lahat ay manalangin. Hallelujah. Yes, oh God, Father, in the name of Jesus, oh Lord, patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, pinapasalamatan, O Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, for this offering, Panginoon. We bless this offering, Panginoon, and we bless all people, Panginoon, na patuloy, Lord, nagbibigay, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. And Lord, sa oras na to, Panginoon, dinideklarahan namin, Panginoon, ang provision mo, Panginoon, your shalom, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, we declare, Lord, your prosperity, O God, nothing lacking, O God, nothing missing sa mga buhay namin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin ibabalik sa iyo, O Lord, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, maraming salamat muli sa Panginoon. Another privilege na naman na sa hapong ito makapag-share ako ng salita ng Diyos sa bawat isa. No? Bago tayo magsimula, tayong muli ay manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, muli, minsan pa, Panginoon, kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. Sabi mo nga, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Yes, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, ay gabay namin, ilaw namin sa aming mga tinatahak na daan patungo sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang mahayag sa hapong ito. Dinideklarhan namin, Panginoon, ang katagumpayan at patuloy na pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Patuloy ka, Panginoon, mabanal na Espiritu na magngusap. Patuloy kang maghari sa puso ng bawat isa. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So sa hapong ito, no, kumusta po ba ang inyong 2023? All is well. Amen po ba? No? All is well. How about po pagdating sa commitment? Yung commitment po natin. Commitment natin sa ating Panginoon last 2023. No, kung sabi nga ganun, kung ano man yung naging commitment natin last 2023, no? Tagumpay man yan or naging committed tayo, kung kontento na tayo o hindi pa tayo kontento, no, dapat nakikita po yung bunga ng commitment natin last 2023.
May bunga po ba? Yung commitment nyo. Siyempre po, kung naibigay natin yung commitment natin last 2023, sa anumang aspeto ng buhay natin, maging sa pag-aaral man yan, sa business man yan, sa health man yan, o especially po sa spiritual, dapat magmamanifest po yung bunga. Amen po ba? Amen. So kung hindi po tayo kontento, dapat po this 2024, no, meron tayong gagawin para makita natin yung, kumbaga, this 2024, i-recommit natin yung ating mga sarili muli sa Panginoon para, kumbaga, kung hindi naging maganda yung, hindi tayo naging kontento last 2023, ay magkaroon tayo ng kontentohan o ma-improve natin kung ano man yung mga bagay na gusto pa nating i-improve sa ating mga buhay, sa lahat ng areas ng buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, sa hapong ito, pag-aaralan natin ay patungkol sa how to be fully committed to God. No? Being fully committed to God. Minsan pa, na-share ko na rin po ito, pero sabi nga ganon, ang salita ng Diyos, kapag ka-shinare mo ito, palaging merong fresh revelation. No po? So sabi po dito, sabi po dito, no, maraming tao ang nagkukumit, no? Maraming tayong pinagkukumitan. Kumbaga, mabilis tayong mag-commit sa lahat ng bagay. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? No, sabi doon, marami pa rin sa atin ang madaling mag-commit. Siyempre, sa trabaho, lalo na kapag pinag-uusapan natin ang compensation. Siyempre, pag mataas ang sweldo mo, kukumit mo yung sarili mo, mataas ang sweldo, di ba? Kaya lang, kung minsan, hindi natin na pinag-aaralan yung commitment natin. Diba? Oo, mataas ang sweldo. Pero, i-check nyo. Pag Sunday ba, may pasok. Diba? Minsan ganon. Kasi, mataas nga ang sweldo, pero yung mga weekend, kinukuha pa rin for overtime. No? So, dapat pag Sunday, that is for the Lord. Amen po ba? Nagkukumit agad tayo, hindi natin chinecheck na pag Sunday ba, may pasok. Dapat ganun tayo. Kahit mataas ang sweldo, pero dapat pag Sunday, yun ay para sa Panginoon. Amen po ba? Lalo na sa ating mga kabataan ngayon na malapit ng graduate, dapat maging maingat tayo at maging mapagbantay sa ating mga pinagkukumitan, no? Gayon din sa ating relasyon, no? Bawa, mga dalaga, mga binata, no? Pag nakakita ng babae, yung isang binata, hindi chinecheck kung kapareho ba nila ito ng pananampalataya. Kaya nga marami ngayon yung pagdating na ng hindi na magkasundo, nagkakaroon ng hiwalayan, di ba? So, dapat lagi nating chinecheck yung mga bagay na kung saan tayo nagkukumit. Hindi tayo basta-basta nagkukumit. Marami din ang nagkukumit pagdating sa spiritual. Amen po ba? Kanya lang, parang ningas kugon. Ano niyo po ba yung kugon? Kugon? Yung ito yung, nung panahon kasi, yung mga bahay, hindi pa yan katulad ngayon na yung iba sementado yung bubong, yung iba naman galvanized iron. O, nung panahon kasi, nipahat or kugon yung ginagamit. So, parang damo ba yun? Parang damo na ginagamit sa bubong, ginagawang bubong nung panahon, kahit dingding, no, presko yon. Kanya lang, kapag nadikitan nito ng maliit na apoy, mabilis itong matupok. So, minsan ganun tayo mag-commit. Madali tayong mag-commit, pero panandalian kapag ka nakaranas ng mga kung anumang bagay, agad-agad na yung commitment nasisira agad. Amen po ba? Yun yung ningas kugo na tinatawag. Sabi dito, whatever your commitment level to God was yesterday, last week, or last year, it is definitely the right time for everyone to be more committed to God this year. No? Sabing ganon, kung nung last month, nung last year, hindi man tayo naging fully committed sa Panginoon, ito yung time na i-recommit natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Kasi nga, di ba yung ating, tawag dito, yung ating, word, tawag doon? Is unleash, di ba yung unleash? So, hindi natin ma-unleash yung mga bagay na meron tayo
hanggat yung buhay natin hindi natin i-recommit sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, ang atin pong text sa hapong ito is in Matthew 22, verse 35 to 38. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin at sundan na lamang po ako. Sabi po dito, no, basahin ko po siya, isa sa kanila na dalubhasa sa katutusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Doon makikita natin dito, no, na nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, no, nagsimula na nating i-commit yung ating mga buhay sa Panginoon. Amen po ba? Kung tinanggap natin siya bilang Panginoon, dapat under na tayo ng kanyang authority. Di ba? Halimbawa, ikaw pumasukan bilang isang kasambahay sa isang tahanan, di ba? Yung may-ari ng bahay, siya na yung Panginoon mo. So kung ano yung iutos niya sa'yo, susundin mo. Na under ka na ng kanyang authority. Amen po ba? Susunod ka, whatever it takes, susunod ka dahil siya na yung Panginoon mo. Amen po ba? Sabi dito, ano ba ang meaning ng commitment? What is commitment? Sabi dito, commitment is the act of giving or putting something in the trust of another. It is also the act of pledging or binding yourself to a certain course of action or to a person as the case may be. No? Sabi dito, yung commitment, no, ito yung ibinibigay natin, yung ating yung halimbawa, isang bagay o yung ating mga sarili, ipinagkakatiwala natin sa isang tao. Amen po ba? It is an act of giving or putting something in the trust of another. It is also the act of pledging or binding yourself to a certain course of action or to a person as the case may be. Kumbaga, ipinapangako natin o itinatalaga natin sa isang gawain yung ating mga sarili. Kinukumit natin. Amen po ba? Sa araw-araw, no, 'di ba, ikinukumit natin yung ating mga sarili sa ating mga tahanan, no, sa ating mga mahal sa buhay, 'di ba po? Kapag ka po, or ito pa po, commitment means that certain decisions are made in advance, irrespective of the circumstances. Sabi dito, I will honor Christ, whatever the pain and whatever the cost. I will obey God's word, even when that is the hardest thing to do. I will do what God has called me to do when it is draining as well as when it is fulfilling. There is no other way to follow Christ. So kapag ka nag-commit ka, kasi nga ito yung, pag nag-commit ka in advance, di ba? Sasabihin mo, limbawa sa paglilinis, sa Saturday, sasama ako sa inyo sa paglilinis. So, in advance, kinumit mo yung sarili mo sa certain action na gagawin mo. No? Kaya whatever it takes, anuman yung mga bagay na pangyayari, dahil ipinangako mo, dapat gawin mo. No? Kaya nga, yung sabi natin, kapag kinumit natin yung sarili natin sa Panginoon, anuman ang mangyari, anuman yung mga hadlang, anuman yung mga circumstansya ng buhay natin, maayos man yung buhay natin, may pinagdadaanan man tayo, tuloy-tuloy pa rin dahil ikinumit natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. O, amen po ba? Baka mamaya amen kayo na. Sige. So yon. Sabi dito, sa verse 37, no? Sabi dito sa verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. No? Kaya sabi dito, He said to love Him with all your heart and with all your soul and with all your mind. No, ibig sabihin, commitment involves loving God wholeheartedly. Our love for God is measured by our being committed to Him. Many people have a commitment to God, but they are not fully committed to Him. No? Maraming tao yung nagkukumit sa Panginoon, pero hindi sila fully committed. Amen po ba? Nagkukumit lang, nuingas kugon. Pag nakaranas ng problema o mga hadlang sa buhay, nawawala. Amen po ba? Ang isang taong committed,
kahit anong mangyari, gagawin at gagawin niya dahil ipinangako niya. Amen po ba? Sabi dito, if the feeling is right, ganun ba yon? Kung ang feeling ko okay, sige, gagawin ko. Paano kung hindi okay? May pinagdadaanan ka, hindi mo gagawin. No? Kaya nasisira ang tao dahil hindi nila ginagawa yung kanilang commitment. Amen po ba? Amen. Sabi dito, in the parable of the talents, two were fully committed to doing what the master said. They went immediately to put the master's gift to work. But the one did not commit to doing what the master told him. Di ba? Yung istorya ng tatlong alipin, no? Yung dalawa, yung isa binigyan ng 5 talents. Yung isa binigyan ng 2. Yung isa binigyan ng 1. Yung 5, ipinangalakal niya. So, tumubo. Naging doble. Yung 2, ganun din. Tumubo din. Dinadoble. Yung isa, tinago niya. Kasi sabi niya, yung master ko, wala naman siyang ginagawa. No? Pero kumukuha siya nung hindi niya pinaghirapan. Parang ganon. So, tinago niya. Nung dumating yung master, pinagsulit niya silang lahat. Yung una, tumubo. So, ibinigay pa sa kanya kung ano yung tinubo niya. Yung pangalawa, ganun din. Yung huli, walang ibinigay, walay. So, anong ginawa sa kanya? Kinuha pa kung anong meron siya. At ang sabi, itapon niyo siya sa labas, sa dilim sa labas, at doon magngangalit ang kanyang mga ngipin. Amen po ba? So, kung ano man po yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pagyamanin natin. I-commit natin yon para sa Kanya. Amen po ba? Kasi, sabi nga ganun, habang hindi natin ikinukumit yung ating mga sarili, hindi maa-unleash yung mga talents, yung mga abilities natin, yung mga potentials natin na nakatago. So, kailangan ipagkatiwala natin, i-commit natin sa Panginoon, nang sa gayon, mamunga kung ano man yung mga bagay na yon na meron tayo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi dito sa Matthew 25, ano ba yung consequence nung ginawa nung last na alipin? Sabi dito, for to every person who has something, even more will be given, and he will have more than enough. But the person who has nothing, even the little that he has, will be taken away from him. Amen po ba? So, why does God want us to be fully committed to Him? Bakit ba nais ng Panginoon na maging fully committed tayo sa Kanya? Number 1, sabi dito, God wants us to be committed to Him so that the world may know that He is important to us. Mga kapatid, importante ba sa atin ang Panginoon? Amen. Kung importante po sa atin ang Panginoon, dapat po patuloy tayong maging fully committed sa Kanya. Amen po ba? Sabi dito, God wants us to be committed to Him so that the world may know that He is important to us. Our commitment to Him is our witness and shows others how important He is to us. The more committed we are, the more we show how important He is to us. If something or someone is important to us, we commit ourselves to it by giving our time, resources, and obedience to honor and appreciate Him or her. Di ba po, dahil nakakumit tayo sa ating mga pamilya, no? Sa ating pamilya, so ibinibigay po natin sa kanila yung ating sarili, yung buhay natin sa ating pamilya, di ba? Sabi nga ganon, nung buhay natin nung tayo ay mga binata at dalaga pa, is ibang-iba na nung tayo ay nagkaroon ng pamilya. Kumbaga, una, syempre, Panginoon, dapat, no? Kumbaga, yung dati nating ginagawa na kung minsan pag nagtatrabaho tayo, yung binibili natin, minsan sa sarili lang natin. Pero pagdating na meron ka ng anak, no, meron ka ng pamilya, inuuna mo yung pangangailangan ng pamilya mo kaysa sa sarili mo. Amen po ba? So sabi dito, kung committed ka, no, sa pamilya mo, dapat binibigay mo yung quality time mo, yung resources mo, yung obedience mo. At doon nagpapakita ito na ino-honor mo sila at ina-appreciate mo sila. Amen po ba? So ganun din tayo sa Panginoon. Kung importante sa atin ang Panginoon, ipagkaloob natin yung sarili natin, yung buong buo. Sabi nga ganun, di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So,
yun ang utos ng Panginoon. So dapat, yun ang gagawin natin. Yung kung ano man yung meron tayo, ipagkaloob natin sa Panginoon. Showing na tayo talaga ay nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Amen. Katulad halimbawa nung magkapatid na Maria and Martha, di ba po? Yung ginawa nila is, ina-appreciate ng Panginoon. Pareho namang importante, di ba? Pero, mas importante yung ginawa ni Maria, di ba? Ikinumit niya yung sarili niya sa Panginoon, ibinigay niya yung oras niya, nakinig siya sa Panginoon. Kumbaga, bawat sabihin ng Panginoon, talagang ino-honor niya, no? Kaya, kumbaga, sabi nga ng Panginoon, pinili ni Maria yung mas importante sa lahat. Amen po ba? Amen. Kaya sa hapong ito, binibigyan nyo ng kapurihan ng Panginoon dahil nandito kayo, nakikinig ng kanyang salita, which is, yun yung importante. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Matthew 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga paresiyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. No? Sabi nga ganon, yung kapag tayo, yung salita na ating napag-aaralan, yung salitang ating nababasa, yung salitang ating naririnig, no, dapat ginagamit o ipinapamuhay natin. Kasi sabi nga, kung katulad ng mga paresiyo na ito at ng mga tagapagturo ng kautusan, nagtuturo lang sila, pero hindi nila isinasapamuhay. Yun yung sinasabing walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, isapamuhay mo. Kasi testimony mo yun di ba? Kung ano yung napag-aaralan mo, ano yung naririnig mo at nababasa mo sa kanyang salita, dapat ipinamumuhay natin. Sabi nga ganon, kung hindi natin yun ipinapamuhay, ay, kumbaga, parang inaano mo lang yung sarili mo. Niloloko mo yung sarili mo, no? Sa salita natin. Yung hindi ka karapat dapat na maging alagad niya. Amen po ba? Amen. Sabi dito, when we are committed to coming to church, no, we show others that God is important to us. It is our witness to the world, no? Yun pag pumunta tayo, pero sabi nga ganon, hindi lahat na pumupunta sa church talagang Kristiyano, no? Tandaan po natin yan. Depende po yan sa motive nyo, yun laman ng puso nyo, kung ba't kayo nagpupunta sa church. Amen po ba? Amen. Pero, kung pumupunta tayo sa church, right ang puso natin, tama ang motive natin, no? Ibig sabihin, importante sa atin ang Panginoon. And we are fully committed to Him. Amen? Amen. Sabi dito, in Hebrew 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. When you come to church practices, sabi dito, like practices in dance ministry, music ministry, attending Sunday school, or we do things around God's church, we are witnessing to the world by the commitment of your time that God is important. Amen po ba? Kung ang buhay natin, ikukumit natin sa Panginoon, pati oras. No? Kaya nga sabing ganon, commit yourself, your time, yung resources, maging yung obedience natin sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ganon, we're all given a certain number of minutes to live. The average human being will live 25,550 days, no? Equivalent to 70.972 years, no? Kumbaga, ang tao nabubuhay ngayon, karamihan is 70 years na lang. 71, 72, no? At yung 80, kung minsan, hindi na nila naaabot. Kaya nga no, kumbaga bonus na lang kapag nakarating ka ng 80 or 90, no? So yon. Sabi dito, the average human being will live 25,550 days. Time is our life. So our time should be committed fully to the Lord who owns it. Ang Panginoon din. Sabi nga ganon, 'di ba? Kung nagda-tithes tayo financially, no, sabi nga first fruit, yung tithes natin sa mga finances natin, yung time din natin, dapat nagta-tithes din tayo, di ba? Kasi kung binigyan tayo ng Panginoon ng 24 hours a day, ilan yung 10% doon? 2 hours and 40 minutes. Pero
Nagagamit ba natin yung 2 hours and 40 minutes for the Lord? Question. Di ba po? Minsan, yung 2 hours, wala pa nga 30 minutes eh. Pag nagpipray ka, minsan, yung amen mo, kinabukasan na. Pag nagpipray ka sa gabi, amen mo, kinabukasan na. At kung minsan naman, di ba, kumbaga, hindi natin nabibigyan talaga ng sapat na oras ang ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. So this time, 2024, i-commit natin yung oras natin para sa Panginoon. Magamit natin ito para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Sabi dito, number 2, God wants us to be committed to Him so that He can strengthen us to become what He created us to be. No? Nais ng Panginoon na i-commit natin ang ating mga buhay para sa Kanya para magawa niya yung plano niya sa buhay natin. Mabigyan niya tayo ng kalakasan kung paano niya nais na tayo ay mabuhay para sa Kanya. Amen po ba? Commitments affects what our life become or will be. No? Yung commitment natin, makaka-apekto yun kung ano yung magiging buhay natin. Amen po ba? Whatever you are today is what you have spent your time to becoming yesterday. Katulad, ba? Sabi dito, whatever you want to be successful in, you will have to commit time to it. Kung halimbawa gusto mong maging doktor, pwede bang maging doktor ka na hindi ka nag-aral ng pagiging doktor? Di ba kailangan mong mag-aral ng ilang years? 10 years, di ba? Bago ka maging doktor. So yung time mo na in-spend mo doon, ikaw yung magiging. Baba, yun nga, nag-aral ka ng pagiging doktor. Sinunog mo yung kilay mo sa pag-aaral na maging doktor. Siyempre, magiging doktor ka. Kung gusto mong maging teacher, dapat mag-commit ka ng time mo na mag-aral para maging guro. O kung ano man yung gusto natin, dapat i-commit natin yung ating mga oras para sa bagay na nais nating makamit. Amen po ba? Amen. If you are not committed to anything, you will not amount to anything. No, kapag di mo kinumit yung oras mo o panahon mo, walang mangyayari sa'yo, di ba? So, i-commit mo kung ano yung gusto mo, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng panahon, pag-ukulan mo ng tamang panahon. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa 2 Chronicles 16:9, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. No? Nakikita ng Panginoon kung ano tayo, no? Kung ano yung nais natin, alam ng Panginoon. Pero itong si Satan, sabi nga, Satan knows these things and does not want you to make any commitment to serving and knowing God in any way. Kasi alam ni Satanas na ang Panginoon nakatingin sa mga nagmamahal sa Kanya, no? At kung nagmamahal sa Kanya, gagawin at gagawin niya kung ano yung nais niya, no? Kumbaga, pag ginumit natin yung sarili natin sa Panginoon, binigyan natin ang Panginoon ng authority na makakilo sa buhay natin. Kasi pag hindi natin ikinumit yung buhay natin, pwede bang kumilo sa atin ang Panginoon? Siyempre hindi, di ba? Hindi ganun ang ating Panginoon. Hanggat hindi natin siya pinahihintulutan na kumilo sa buhay natin, hindi siya kikilos. Amen po ba? So, nais ng Panginoon na i-commit natin yung buhay natin sa Kanya para magawa niya yung kalooban niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito yung time na kung saan maa-unleash natin yung ating mga potential, yung mga bagay na nakatago na hindi natin nagagamit, no? Ito, pag ikinumit natin yung buhay natin sa Panginoon, gagawa at gagawa siya nang sa gayon, magawa niya kung ano yung nais niya sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa Jeremiah 4:4-8, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin, bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ng ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. God will help us to become what He created us to be if we give Him something to work with. Amen po ba? Yun yung sinasabi ko na kapag hindi natin kinumit sa Panginoon yung buhay natin, hindi siya pwedeng kumilos.
Bagamat alam niya, no? Nung sabi nga niya kay Jeremiah, na nandun ka pa sa sinapupunan ng nanay mo, alam ko na yung plano ko sa'yo. Na pinili na kita na maging lingkod ko. Pero hanggat hindi natin ikinukumit yung sarili natin, hindi siya pwedeng kumilos. Amen po ba? Amen. Sabi dito, to be fully committed, Jesus has to be first, absolutely first, sa buhay natin. In Matthew 22:37-38, sabi dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. If we are fully committed, Jesus must be first in our life. Dapat kung committed tayo, laging una ang Panginoon. Sabi sa Luke 14:26, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and his children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciples. Napakaano ng salita ng ito, di ba po? So ba, parang ibig sabihin, kailangan ba nating, ibig sabihin, kamuhian yung ating mga mahal sa buhay? Hindi po gano'n ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin ng Panginoon, dapat walang pwedeng mauna sa Kanya. 'Di ba? Dapat palagi siya ang una. Kaya nga, naalala ko noon, nung mag-boyfriend pa kami ng aking mahal na asawa. Nung mag-boyfriend pa kami niyan, syempre nag-uusap naman kami, no? Kukwentuhan kami. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba na pag mag-asawa na tayo, hindi ikaw yung number 1 ko? Huh? Sabi ko ganun, bakit? Dahil ang number 1 sa akin is the Lord. Okay. So, yun, no? So, yung kumbaga, parang sabihin mo, ay, hindi ako number 1. Sinong number 1? Si Lord pala. So, dapat, siya palagi ang number 1 sa buhay natin. Amen po ba? Kasi nga sabing ganon, sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kung uunahin natin palagi ang katuwiran at ang Panginoon sa buhay natin, sabi nga, di ba, all things will follow. So, ibig sabihin, hindi natin kakahamuhian yung ating mga mahal sa buhay. Kundi, dapat hindi sila magiging hadlang sa ating pagsamba at pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, he's saying, I expect to be first place in your life. You have to love me more than anybody or anything else if you want to be my followers. He says, you've got to love Him more than your parents, your husband, your wife, kids, even your own life. Your car, your job, nothing can be in front of Him. Walang mauuna sa Kanya, kundi siya lamang ang mauuna. No? Amen po ba? Sa Exodus 23, sabi dito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. He has the right to ask for first place in our life kasi, sabi dito, He made you. He made us, di ba? Sabi sa Genesis 1:26, di ba? He created us in His own image and likeness. No? So, nagdidiman talaga siya na siya ang una. Dahil siya may gawa sa atin, di ba? Wala namang iba eh. Siya lang. Number 2, He loves you, no? Sabing ganun sa 1 John 4:9, no? We love because He first loved us, no? He has a plan for your life and help you accomplish it. In Jeremiah 29:11, sabi niya, di ba? I know the plans I have for you, the plan to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Amen po ba? Number 4, He died for you and He wants you to live for Him. In Galatians 2:20, sabi dito, it is not I who live, but Christ lives in me. This life that I live by faith in the Son of God who loves me and gave His life for me. Amen po ba? So, sabi dito, if you will be fully committed to Him, He will strengthen your body, soul, and every areas of your life so that you will experience life abundantly. So, minsan, may mga ang tawag dito, mga senior citizen na nagsasabi na, dapat kami na mga matatanda, may mga nagkakaedad na dapat tagapakinig na lang kami, hindi na kami nakikinig na lang sila, nauupo na lang sila dyan kasi nga, syempre, nagkakaedad na, no? Tsaka yung memory daw, hindi na masyadong
ganun kaano ba to? Ka-accurate yung memory. No? Di ba, syempre, kapag ka nag-aaral ka ng salita ng Diyos, kailangan mong mag-memorize ng Word of God, kailangan mong mag-aral. Minsan may mga senior citizen na ayaw na nila ng ganun, no? So, sabi nga ng Panginoon, no, kapag kainuna natin siya, no, ikinumit natin yung buhay natin para sa Panginoon, palalakasin niya tayo. Lalo niyang paliliwanagin yung ating mga isip. Lago niya tayong palalakasin. Kung ano man yung mga nararamdaman natin, pagagalingin niya dahil gusto niya na patuloy tayong magamit sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kaya wag natin sasabihin na nagkakaedad na ako, na nahihirapan na akong ganito, ganyan. No? Pag kinumit natin yung buhay natin sa Panginoon, kikilos at kikilos siya, gagawa at gagawa siya para tayo ay palakasin at maranasan natin yung abundant life. Amen po ba? Amen. Sabi dito, if Jesus is not Lord of all in your life, He's not Lord at all in your life. Amen po ba? So dapat siya talaga ang Panginoon natin. Amen. Letter C, make a commitment to Jesus being first in your life. In Kawikaan 16:3, sabi dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. No? So sabi dito, entrust natin yung lahat ng ating mga trabaho. Entrust all your works and activities to God so that He may cause them to bear fruit according to His will. Amen po ba? So lahat ng mga bagay na naisin natin, plano natin sa buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Nang sa gayon, mamunga ito at talagang maging successful tayo sa mga ninanais natin sa buhay. Amen po ba? Sabing ganon, yung true success daw, hindi yung mga na-achieve mo sa buhay, kundi yung true success is yung inuubay mo yung Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, there are four things that we should give God as a sign of being fully committed to Him. Number 1, talk to Jesus the first of every day. Ginagawa po ba natin yon? Yung pagkagising natin sa umaga, wala pa tayong kinakausap. Yung paggising natin sa umaga, pag upo natin sa kama, nananalangin na agad tayo. Sabi niya ganon, first of every day. Una sa bawat araw. Minsan kasi, di ba, nakakaugalian natin ngayon na pag gumising tayo sa umaga, ano po yung ginagawa natin? Ano po yung ginagawa natin pagising natin sa umaga? Di ba? Ganun po yon. Kasi nga pagtulog mo, nandyan lang yung cellphone mo. So pagising mo sa umaga, kakapkapin mo na yung cellphone mo, baka may nag-message o anuman, no? Pero dapat, sabi nga ganon, dapat siya ang una sa bawat umaga. So dapat pag upo natin sa kama, wala pa tayong kinakausap, Panginoon na ang ating kinakausap. Amen po ba? Sabi dito, talk to God in prayer before you talk to anybody else each day. It will help you keep everything in focus. It will also remind you who's in charge of your day. Talking to God starts the day off right. The way you honor Him will be the way He honors you. Sabi nga ganon, no? Si Satanas, no? Pagtulog na tayo sa gabi, meron na agad si Satanas na iniisip na gagawin first thing in the morning. So, kailangan maging mapagbantay tayo. So, kung ganun yung ginagawa niya, dapat alam din natin yung tactics niya. No? Kung tayo mananalangin at sa ating panalangin, kakansilahin na natin lahat yung mga gagawin niya sa buong maghapon para manira, para mangwasak, at pumatay ng ating kapayapaan. Hindi na siya makakakilos. Amen po ba? So, unahan na natin siya. Inag-iisip pa lang siya sa gabi, pagising natin sa umaga, kansilado na siya sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Dapat palagi tayong mapagbantay. Amen. So, dapat sabi ng Panginoon, nais niya na siya ang unang-una sa bawat umaga. Amen po ba? Number 2, give God the first day of the week. Ano po ba yung first day of the week? Amen. So, sabi dito, bakit Sunday? The Gregorian calendar currently used in most countries is derived from the Hebrew calendar, where Sunday is considered
the beginning of the week. Although in Judaism, the Sabbath is on Saturday, while in Christianity, it is on Sunday. Sunday is considered the beginning of the week in both religious tradition. Amen po ba? Kasi sabi nila, kasi di ba nakaugala, ng first day of the week is Monday. Pero hindi po, Sunday. Yun yung ating Lord's Day na tinatawag. Amen po ba? So Sunday, sabi dito, give God the first day of the week, which is Sunday. Nang unang araw ng Sanlinggo, sabi sa Gawa 27, 20 verse 7, sabi dito, nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. We should call it the Lord's Day. This is the time to devote ourselves to the study of His Word. We should honor Him this day by showing love to to one another and serving one another. Amen po ba? Sabi dito sa John 13:35, malapit na po ako, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen po ba? Number 3, give God the first of every paycheck, or ito na yung tinatawag nating tithing, no? Sabi dito, in Kawikaan 3:9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya rin ay handugan. Sabi dito, not after you're paid all the bills, but not after you've paid all the bills. Why? God insists on being first. Kasi minsan, akala natin, no, pagka, halimbawa, meron na tayong salary or sweldo, no? Pag sweldo natin, nung una, nung hindi pa natin masyadong kilalang Panginoon, magbabayad muna tayo sa mga dapat bayarin. Tapos yung natitira, yun yung binibigay nating tithes. Pero maling-mali. Sabi ng Panginoon, siya ang una. So, bago tayo magbayad ng mga bayarin, dapat nakaset aside na yung para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Na yun na yung ginagawa natin ngayon. Amen. Amen. Sabi dito, this is probably hard to do, but we must stop conforming to the ways of the world. If you expect breakthrough and receive the blessings of heaven, yun ang gagawin natin. No? Number 4, seek God first in every decision. No? Sa mga desisyon natin, dapat saan tayo unang pupunta? Sa Panginoon, hindi sa kapitbahay, hindi sa kaibigan, no? Kundi sa Panginoon. Amen po ba? Kawikaan 3, 5, and 6, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. We must learn to go to God first before we make decision. He will lead us in the right way to go. We can eliminate many problems if we face in life if before we make a decision, we turn to Him in prayer. Amen po ba? So, conclusion, sabi po dito, as Christians, we are committed in various aspects of life. To our families, neighbors, employers, the church, our health, and all things we do and say. But the Bible also teaches us that the chief commitment of our lives is to God Himself. Ultimately, what our Father in heaven will require of us is a total commitment, a complete devotion, all that we are and all that we can be. This means that we must hold nothing back from Him because God holds nothing back from us. Half-hearted commitment or partial commitment is not commitment at all. This 2024, let us recommit ourselves to God and let Him work in us mightily so that our gifts, talents, and everything He entrusted to us be unleashed for His glory and for the expansion of His kingdom here on earth. Amen po ba? Amen. So, sa panahong ito, no, 2024, I declare na kalooban ng Panginoon, yung mga bagay na naging hadlang sa atin para i-commit natin fully yung buhay natin sa Panginoon ay tanggalin na natin. Amen po ba? Kumbaga, 'di ba, yung i-declutter natin yung mga sarili natin. Decluttering, 'di ba? Pagka yung minsan sa bahay natin kapag
last week ng December, nagdi-declutter tayo. Hinanap natin yung mga bagay na hindi na natin kailangan, no? At ito ay, kung talagang hindi na pwedeng gamitin, tinatapon natin. Yung mga bagay na pwede pang gamitin, na para sa atin hindi na natin gagamitin, pwede nating ipamigay, di ba? So, para maging, yung bahay natin, maging malinis, maging maayos pagdating ng susunod na taon. Di ba ganun tayo? May mga ganun na mga yung nakaugalaan ng tao. So tayo ganun din. Yung mga bagay na 2023 na hindi natin kailangan para tayo maging tuloy-tuloy sa pag-commit natin sa Panginoon, tanggalin na natin, no? At yung mga bagay na tinatago natin, na dapat ginagamit natin, ilabas nating lahat para magamit natin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, O Diyos, sa hapong ito. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na nagpaalala sa aming Panginoon na patuloy kami, Lord, na i-recommit namin yung aming mga sarili, Panginoon, sa iyo. Upang nang sa gayon, Panginoon, mapakita ng sanlibutan na ikaw, Panginoon, ay importante sa amin. Ikaw ay una sa amin, Panginoon. Minamahal ka namin. Gayon din, Panginoon, ninanais mo na patuloy kang makakilos sa buhay namin, Panginoon. Maisakatuparan mo kung ano yung plano mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay. Patuloy kang malayang kumilos kung ano yung nais mo, gawin mo, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang makakagawa ng lahat ng bagay, Panginoon, biyan doon sa aming mga iniisip at ninanais, O God. Kaya Lord, sa araw na to at sa mga araw na darating, kinukubit namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga oras, ang aming mga pamilya, ang lahat ng merong kami, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, sa ikaluluwalhati mo. Salamat ng maraming, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, O Diyos. At sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, amin babaunin ang iyong mga salita at patuloy ito, Panginoon, na isa sa pamuhay namin. Gayon din, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat isa, Panginoon. Dinideklarahan namin na we are all protected in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pagpapasalamat, sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah.